Bumaba si Isabel sa kama at tinungo ang pinto ng kanyang kwarto. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ay bumukas na ang pinto at pilit siyang napaatras. Nagmarcha papasok si Annalie at hinawakan siya sa buhok. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Napangiwi si Isabel dahil sa mahigpit na paghawak nito sa kanyang buhok. "Wala akong ginawa sa anak mo," sabi niya at pilit na kumawala sa pagkakahawak sa kanya. Lumingon siya sa gilid at nakita niya ang anak nito na nakatayo malapit sa pinto. Nagulat siya nang makita ang ilang pasa sa mukha ni Edgar. Saan niya nakuha ang mga pasang iyon? At pagkatapos ay bigla niyang naalala ang huling sinabi nito sa kanya na maging handa sa parusa. Tama, sinabi niya sa akin yun. "Itinulak mo siya," singhal ni Annalie, sabay hila kay Isabel palabas ng kwarto. "Sa ginawa mong yan, parurusahan kita." Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel dahil alam na niya ang gagawin ni Annalie sa kanya. "Hindi ko ginawa yun." Bago pa makumpleto ni Isabel ang kanyang sasabihin, ay dumapo na sa kanyang pisngi ang malakas na sampal. "Ikaw ang may gusto ng ganitong gulo," muling singhal ni Annalie at itinapon si Isabel palabas ng bahay. Nadapa si Isabel at napadpad sa ulanan. "Annalie," sinubukang magsalita ni Isabel pero pinagsarhan siya ni Annalie ng pinto at iniwan siya sa labas sa malakas na buhos ng ulan. Naglakad siya papunta sa isang malaking puno at naupo doon habang bumubuhos ang malakas na ulan. Namaluktot siya doon pero hindi ito nakatulong para maalis ang lamig na kanyang nararamdaman. Kapaskuhan ng araw na yon at ipinagdiriwang ng mga tao ang araw na ito. Ngunit para kay Isabel, isa lang itong bangungot. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal doon. Kinabukasan, nagsuot siya ng itim na pantalon at puting long sleeve na pang-itaas. Ang mga damit na ito ay ang pinakamagandang damit na meron siya sa kanyang aparador. Dahil walang sapat na pera para bumili, ay ginamit niya ang kanyang mga lumang damit. Dahil si Annalie ay hindi nag-abalang bigyan siya kahit isang sentimo. Naka-ponytail ang buhok niya at pinanatiling natural ang mukha dahil wala naman siyang makeup na magagamit. Isinuot niya ang kanyang sapatos na niregalo sa kanya ng kanyang kapatid noong ika-21st birthday niya. Hindi pinalalampas ni Ned ang pagkakataong pasayahin siya. Sinulyapan niya ang sarili niya sa salamin sa huling pagkakataon at binuksan ang pinto. At nang makalabas siya sa kanyang kwarto, isang malakas na musika ang kanyang narinig. Umikot siya sa banister at mas marami pang boses at tawanan ang nagmula sa sala. Anong nangyayari? Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang maraming tao ang nakaupo sa sala na nagtatawanan at umiinom. Anong ginagawa nila dito? Pagkababa niya ay tumingin siya sa bulwagan at nakita niya si Edgar na nakaupo sa tabi ng isang blonde na babae. Nakapulupot ang kamay ni Edgar sa bewang ng babae at ang ilang mga lalaki naman ay naninigarilyo. Ginawa nilang parang pub ang bahay. Napatalon siya sa gulat nang may humawak sa bewang niya. "Hey beauty," nakangiting sabi ng isang lalaki. "Gusto mo bang magsaya kasama ako?" Agad na inilayo ni Isabel ang kanyang sarili at napasimangot. "Excuse me." Bumalatay sa pagtataka ang mukha ng lalaki pagkatapos niya itong tanggihan. "Tinatanggihan mo ba ako?" Angal ng lalaki. "Oo," putol niya sa sinabi ng lalaki. Kung ano man ang ginagawa ni Edgar at ng kanyang mga kaibigan sa pamamahay na ito, it was none of my concern. Basta walang problema si Annalie sa anak niya. "Isabel," narinig niyang tinawag siya ni Edgar. Lumingon siya para harapin ito. "Saan ka pupunta?" "Wala kang pakialam." Pumikit siya at tinungo ang pinto. Kailangan niyang makaalis sa impyernong ito
sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa siya makalabas ng bahay, ay lumapit sa kanya si Edgar at hinawakan siya sa braso. "Serve the wine to my friends." Utos nito sa kanya. "May interview ako ngayon." Kinagat ni Isabel ang kanyang labi at binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Edgar. "Hindi ako makakapagtrabaho para sa iyo ngayon." Muli niyang sabi kay Edgar. "Hindi ka aalis." "Ano?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. "Mahalaga sa akin ang trabahong ito, Edgar." "Halika, makijoin ka sa amin." Nakangising sabi ni Edgar. "Pakiusap, bitawan mo ko." Ngumingisi si Edgar sa tuwa nang makita nitong wala siyang magawa. "Mag-e-enjoy ka sa party kasama namin." Umiling siya at sinubukang itulak si Edgar palayo. Alam kong sinasadya ito ni Edgar dahil ayaw niyang magtrabaho ako sa Spraggins. Alam niyang may interview ako. Ngunit hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Kailangan kong dumalo sa panayam na ito. Kung hindi, mawawala sa akin ang trabahong ito. Itinulak niya si Edgar palayo at tumakbo papunta sa pinto. Pero may bumangga sa kanya. At sa sumunod na segundo, natapon ang alak sa damit ko. "Oh, I'm sorry," sabi ng isang babae. At sumilay ang isang mapait na ngiti sa labi. Ginantihan niya ng tingin ang babae sa mata at sinabing, "Ayos lang." At pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bahay. Nilinis niya ang damit niya gamit ang kanyang kamay. Pero mas lalo lang nadumihan ang damit niya. Ngayon, kailangan niyang dumalo sa panayam, suot ang damit na ito. Dahil wala na siyang sapat na oras para magpalit. Pumasok ang sasakyan ni Annalise sa bakal na gate at huminto sa harapan ni Isabel. Pinagmasdan ni Annalise si Isabel mula ulo hanggang paa bago ngumisi ng may panunuya. "Sigurado akong hindi ka magtatagal sa trabahong yun. Itatapon ka nila sa kumpanya nila kapag nadiskubre ka nila kung gaano ka kawalang kwenta." Nilunok ni Isabel ang kanyang galit at hindi pinansin ang masasakit na salita ni Annalise. Hindi niya ito kayang labanan. Kaya ang pag-iwas dito ang mas mahusay na gawin ng sandaling iyon. Tandaan mo ito, Isabel. Ang pagpasok mo sa trabaho ay hindi makakabuti para sa'yo. Pagkatapos ng trabaho mo, ikaw ang maglalaba, magluluto at maglilinis. Sigaw ni Annalise sa papaalis na si Isabel. Nang itaas ni Isabel ang kanyang tingin, nakita niya ang napakataas na gusali sa lugar na iyon. Ang Spraggins Corporation. Isang pagmamataas ang namuo sa kanyang dibdib. Naisip niya na napakaswerte niya dahil napili siya sa libu-libong aplikante. Maraming kabataan ang nangangarap na makapagtrabaho sa korporasyong iyon. Dahil hindi lang sikat ang kumpanyang iyon sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Tinungo niya ang entrance, kung saan chine-check ng 2 gwardya ang mga ID ng taong pumapasok sa gusali. Sinabi niya sa 2 gwardya ang kanyang pagkakakilanlan. At pagkatapos ng ilang sandali, ay pinapasok siya sa loob. Naglakad siya papunta sa receptionist. "Good morning, ma'am. How can I help you?" Magalang na bati sa kanya ng receptionist. "Good morning. May job interview ako ngayon." "Maupo muna kayo, ma'am." "Salamat." Binigyan ni Isabel ang receptionist ng isang magalang na ngiti at naglakad papunta sa upuan na nakabilog sa glass table. Umupo siya sa tabi ng isang babae. Baka dumating din ito para sa interview. Hindi nagtagal at may babaeng lumapit sa kanya. "Pwede ka nang pumasok ngayon. Ihahatid na kita sa interviewer mo, kay Mr. Damian." Tumango si Isabel at tumayo bago hinimas ang kanyang damit. May ilang mantsa ng natapong alak sa kanyang damit. Ngunit hindi na yun gaanong nakikita dahil natuyo na ito. Pumasok sila sa elevator bago pinindot ang 20th floor. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas sila at naglakad sa hallway at huminto sa labas ng malaking glass door.
Maaari ka nang pumasok sa loob, sabi sa kanya ng babae at itinuro ang pinto. Kinakabahan siyang ngumiti at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob. Pawis na pawis ang mga kamay niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Isang lalaking nakaasul na suit ang nakaupo sa likod ng malaking table habang ang mga kamay nito ay nakapatong sa keyboard at ang mga mata ay nakatutok sa laptop. "Have a seat, Miss Isabel Dalton," sabi ng lalaki nang hindi tumitingin sa kanya. Umupo siya sa mismong harapan nito. Lumingon ito sa kanya at binigyan siya ng isang taimtim ng ngiti. "Maligayang pagdating sa Spraggins Corporation. Ako si Damian." "Hello po. It's nice to meet you." Kinakabahang sabi ni Isabel. "Nice to meet you too, Miss Dalton. Let me introduce myself. Ako ang tagapamahala ng departamento ng tao dito at mayroon kaming bukas na posisyon. Kaya nag-i-interview kami ng mga aplikante para punan ang posisyon." Nagpatuloy ang interview ng 1 oras at pagkatapos noon, ipinaalam sa kanya ni Mr. Damian na napili siya bilang assistant ng production manager at maaari na siyang mag-umpisa sa kumpanya bukas. Masaya si Isabel na nagawa niya ito at kaya na niyang suportahan ang kanyang kapatid. Ang unang bagay na lagi niyang ginagawa sa tuwing nakakatanggap siya ng magandang balita ay ang pagpunta sa isang orphanage. Isang maliit na orphanage kung saan nakatira ang mga cute at maliliit na bata. Humigit kumulang 12 bata ang nakatira sa ampunang iyon. Nais niyang ampunin ang lahat ng bata, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang sapat na pera upang mabigyan ang mga ito ng magandang buhay. Madalas siyang bumibisita doon sa tuwing malungkot siya o masaya. Itinuring na niya itong pamilya. Ang mga bata doon ay bahagi ng pang-araw-araw niyang buhay. At siya ay lubos na nagpapasalamat at natagpuan niya ang mga ito. At natagpuan din siya ng mga ito. Pumasok siya sa isang bakery shop at bumili ng brownies, cookies at muffins bago tumungo sa sakayan. Makalipas ang kalahating oras na paglalakbay, nakarating siya sa orphanage. Isa itong maliit na gusali na napapalibutan ng magandang hardin. Tamang-tama ang lugar na yun para sa mga bata. Pinagbuksan siya ng gwardya nang makilala siya nito. Naglakad siya papasok ng bahay. Ang 4 na dingding ay pininturahan ng iba't ibang kulay. Nagkalat ang mga laruan sa sahig at isang sirang bisikleta sa sulok ng sala. "Isabel," sabi ng isang malambing na boses ng babae. Ngumiti si Isabel at lumingon kay Mrs. Daisy, ang tagapangalaga ng lugar na ito. "Kamusta ka, iha?" Ngumiti si Isabel at naglakad papunta sa babae. "Mabuti naman po. Nasaan po ang mga bata?" Lumingon si Isabel sa isang bintana at tinanaw ang isang malaking garden sa likod ng bahay. At doon ay nakita niya ang mga batang nagtatakbuhan. Ipinatong ni Isabel sa lamesa ang pinamili niyang cookies, muffins at brownies para po sa kanila. "Iha, may gusto ka bang ibahagi sa akin?" Ngumiti si Isabel at sinabing, "Nakahanap na po ako ng bagong trabaho." Nagningning ang mga mata ng babae sa kaligayahan. "Talaga?" Tumango si Isabel at sinabing, "Sa Spraggins Corporation po." Biglang nawala ang kaligayahan sa mata ng babae at ang pagkabigla ay kitang-kita sa mukha nito. Spraggins Corporation. Bulalas nito. Kumunot ang noo ni Isabel. "Opo, may mali po ba?" Bago pa makumpleto ni Daisy ang salita, naagaw ang atensyon nila sa pagsagitsit ng gulong ng sasakyan. Habang nakadungaw sila sa bintana, isa-isang huminto sa labas ng bahay ang mga itim na sasakyan na may tinted na bintana. "Diyos ko," bulalas ni Daisy at namutla ang mukha.
Anong nangyayari, Daisy? Bilisan mo. Ipasok mo ang mga bata sa bahay at ikulong mo sila sa silid at manatili ka sa kanila. Nakakatakot ang ekspresyon ni Daisy. Anong nangyayari dito? Sa kabila ng lahat, ay nagawa iyong itanong ni Isabel. Wala na tayong sapat na oras, Isabel. Tinulak niya si Isabel patungo sa likod ng bahay kung saan naglalaro ang mga bata. Puntahan mo sila at ipasok mo sila sa loob. Napalunok si Isabel. Pumunta siya sa likod bahay at sinabing, "Mga bata, pumasok muna tayo sa loob." Isabel, sabay-sabay na sabi ng mga bata. Nagtakbuhan ang lahat at pinalibutan si Isabel. Isabel, hindi maikaila ang kanilang excitement. Ngunit walang sapat na oras si Isabel para makipagpalitan ng kasiyahan. "Tara, pumasok na tayo sa loob," sabi niya at pilit nang ngumiti. "Bakit, Isabel?" sabi ni Shara na isa sa mga ulilang babae. Tumingin si Isabel sa gilid ng kanyang mga mata at nakita niya ang ilang mga lalaking nakaitim ng suit na pumasok sa pinto. Sino ang mga taong yun? "Mga bata, sa loob na lang ng bahay tayo maglaro." Ang mga cute na maliliit na bata ay nakatingin kay Isabel. "Meron akong pasalubong sa inyo sa loob. Tara, pumasok na tayo." Tuwang-tuwang tumakbo ang mga bata papasok sa loob. Ngunit pinigilan sila ni Isabel at pinatahimik. Natutulog si Daisy. Dahan-dahan lang maglakad, okay? Pagsisinungaling niya sa mga bata. Tumango ang lahat at isa-isang umakyat. Dinala sila ni Isabel sa kwarto at nagkulong. At pagkatapos ay binilang niya ang mga bata. At natuklasan niyang nawawala ang isa sa mga ito. Si Warren. "Makinig kayong lahat. Walang lalabas sa inyo sa kwartong ito hanggat hindi ako bumabalik. Nagkakaintindihan ba tayo?" Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Tumakbo si Isabel palabas ng kwarto at bumaba. Napakatahimik ng buong paligid. Pumunta siya sa second floor. Pero wala siyang nakita. Ayaw niyang pumunta sa ground floor dahil mahigpit siyang binalaan ni Daisy. Ngunit wala siyang choice. Bumaba siya ng hagdan at iniikot ang paningin sa buong paligid. Tahimik siyang humakbang habang ang puso niya ay kumakabog sa nerbiyos. Napatalon siya sa gulat nang marinig na may sumigaw. Boses iyon ni Mr. Coronado na asawa ni Daisy. Kaagad na sinundan ni Isabel ang boses kung saan ito nanggaling. Pumunta siya sa likod ng pader kung saan matatagpuan ang opisina ni Mr. Coronado at doon ay nakita niya si Warren. Bumaba ang mga mata niya sa pantalon ni Warren. Meron itong pinapanood sa bintana ng opisina ni Mr. Coronado. Lumapit siya kay Warren at pumwesto sa likod nito ng walang ingay para hindi magulat si Warren sa kanya. Sumilip siya sa loob at laking gulat niya nang makakita siya ng dugo. Isang lalaki ang nakasuot ng itim na mahabang Amerikana ang nakahawak sa leeg ni Mr. Coronado at nakatutok ang isang kutsilyo sa batok nito. Dumako ang mga mata ni Isabel kay Daisy na nakaluhod sa harap ng lalaking iyon at nagmamakaawa ito na bitawan ang kanyang asawa. Diyos ko, bulalas ni Isabel sa kanyang sarili. Ang lalaking nakasuot ng mahabang coat ay bumulong ng kung ano kay Mr. Coronado bago nilaslas ang leeg nito. Sumigaw si Warren. Buti na lang at agad niyang natakpan ang bibig nito at ginamit niya ang isa niyang kamay para hawakan ito ng mahigpit. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. "Shut the fucking him up." Isang madilim, mapanganib at malakas na boses ang sumigaw mula sa likuran ni Isabel na nagpanginig sa kanyang likuran. Napalunok siya ng mariin at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Napapikit siya at niyakap ang maliit na katawan ni Warren. "Please, huwag kang lalapit," sabi ni Isabel sa kanyang sarili. "I said shut him up." Bulong nito sa kanyang tenga nang may pananakot.
Tumayo ang mga balahibo ni Isabel sa kanyang buong katawan. Tumango siya at hinaplos ang likod ni Warren para pakalmahin ito. At pagkatapos ng ilang saglit na pagpupumiglas, ay hininaan ni Warren ang kanyang boses, ngunit umiiyak pa rin. Wala kang pagsasabihan kahit kanino. Maliwanag ba? Bulong ng lalaki na nagpanginig sa hininga ni Isabel. Hindi nilingon ni Isabel ang lalaki, pero ang mainit nitong hininga ay tumama sa balat niya. Kung mahal mo ang mga bata dito, hindi mo sasabihin kahit kanino. Napalunok ng mariin si Isabel habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ilang sandali pa ay tumama sa balat niya ang malamig na hangin. Nang lumayo ang lalaki sa kanya, nanatili siya ng ganoon ng ilang minuto. Naghintay siya na makalabas ang lalaki at ang mga tauhan sa bahay na ito. Napatingin siya kay Warren na nakakapit sa kanya na tila takot na takot. Okay na ang lahat, Warren. Bulong niya sa 5 taong gulang na batang lalaki na nakakita ng kahindik-hindik na pangyayari. Okay na ang lahat, Warren. Niyakap niya si Warren at mahigpit na sinulyapan si Daisy na nakatingin sa bangkay ng namatay nitong asawa. Namuo ang luha sa mga mata ni Isabel. Nawalan si Daisy ng asawa. Ilang minuto lang ang nakakaraan. Nakakadurog ito ng puso. Makinig ka, Warren. Pumunta ka sa kwarto at hindi mo sasabihin sa kanila ang nakita mo. Tumango lang si Warren at naglakad palayo. Lumapit si Isabel kay Daisy na nakasandal sa pader habang pinagmamasdan nito ang asawa. Tila blanko ang mga mata nito. Daisy, bulong ni Isabel at lumuhod sa tabi nito. Pinatay niya ang asawa ko. Umiiyak na sabi ni Daisy. Anong gagawin ko sa buhay ko ngayong wala na siya, Isabel? Nadurog ang puso ni Isabel. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Daisy. Pinatay ni Alexander Spraggins ang asawa ko. Nanlamig si Isabel sa kanyang narinig. Thank you guys for listening and watching.